Bumagsak ang lahat ng kabuhayan ko at nauwi ako sa pagiging palaboy, kaya't nagmakaawa ako sa aking mga anak para sa isang masisilungan. Ang panganay kong anak na mayaman ay marahas na isinara ang pinto sa mismong harapan ko. Ang pangalawa kong anak na isang doktora ay tinanggap lang ako ng ilang minuto saka ako pinaalis na may abot na 500 piso. Tanging ang bunso kong anak, isang simpleng construction worker na namumuhay ng payak, ang kumupkop sa akin. At handa pa sanang ibenta ang kanilang singsing sa kasal para lang mapakain ako. Kinabukasan, isang di inaasahang pangyayari ang yumanig sa lahat at nagdulot ng matinding pagsisisi sa dalawa kong suwail na anak. Bago ako magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe. Sundan ninyo ang aking kuwento hanggang sa huli at mag-iwan ng komento kung taga saan kayo nanonood upang malaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking salaysay. Pumatak-patak na lamang ang ulan nang maupo ako sa madilim na pasilyo ng isang saradong tindahan. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa luma kong jacket. Kandong ko ang isang itim na supot na naglalaman ng ilang damit at isang manipis na kumot. Sa tabi ko, isang maliit na maleta na sira ang gulong. Ang buong buhay ko ngayon ay kasya na sa 2 lalagayang iyon. Sa kabilang kalsada, isang malaking billboard ang maliwanag na nagniningning. Nakapaskil doon ang mukha ng isang lalaking naka-Amerikana. Nakangiti ng may tiwala sa sarili, na may nakasulat na Roman De La Cruz, De La Cruz Realty and Restaurants, ang pinagkakatiwalaan ng pamilyang Pilipino. Ang mga taong dumaraan ay marahil isang matagumpay na negosyante lamang ang nakikita. Ang nakikita ko ay ang batang dati kong pinaliliguan sa makipot naming banyo, ang batang niyayakap ko kapag nilalagnat. Ang panganay kong anak, si Roman De La Cruz. May ilang sasakyang huminto sa ilaw trapiko. May mga pasaherong sumulyap sa akin at nagmamadaling ibinaling ang tingin sa iba. Sa kanilang mga mata, ako ay isang matandang pulubi na naghihintay ng limos. Hindi nila alam na ako ay ina ng 3 anak, si Roman, si Marisa at si Rico. Hindi nila alam na dati akong may sariling bahay, maliit man at simple. Tinitigan ko ang aking mga kamay na kulubot na. Ang mga kamay na ito ay dating malakas, kayang-kayang kumalong ng mga anak, magbuhat ng sakong bigas at maghalo ng ulam sa kaldero. Naaalala ko pa ang araw na unang hinawakan namin ng aking asawa ang susi ng bahay na iyon. Sariwa pa ang pintura sa dingding at walang laman ang sahig. Ngunit kami ay tumawa na parang mga bata. Lydia, simula ngayon, may sarili na tayong tahanan, sabi ng aking asawa. Sa harap ng bahay, nagtanim kami ng isang maliit na puno ng mangga. Noon, si Roman ay nasa elementarya, si Marisa ay nasa kindergarten, at si Rico ay madalas ko pang kargahin. Tuwing umaga, maingay ang aming tahanan. Si Roman ay tumatakbo at hinahanap ang kanyang medyas. Si Marisa ay umiiyak dahil sa ayos ng kanyang buhok. Si Rico ay sumusugod sa kusina para sa pandesal. Sumisigaw ako para sabihing mag-agahan na sila. Ang aking asawa naman ay nag-aayos ng aming maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Nakakapagod pero puno ang puso ko. Hindi kami mayaman pero may pag-asa. Nagbukas ang aking asawa ng sari-sari store na may kasamang mga gamit sa construction. Sa umaga, naglilingkod siya sa mga mamimili. Sa gabi, binibilang namin ang mga barya sa aming mesa sa kusina. Madalas niyang sabihin, si Roman, magiging malaking tao yan. Si Marisa, magiging doktora. Si Rico, ang mahalaga, maging mabuting tao. Noong mga panahong iyon, akala ko ay may sapat kaming panahon para unti-unting tuparin ang lahat. Nang matanggap si Roman sa kolehiyo sa Maynila, ipinagbili namin ang aming minanang lupa sa probinsya para sa kanyang matrikula. Ito ang puhunan ni Roman, sabi ng aking asawa. Kailangan niyang magkaroon ng mas magandang pagkakataon kaysa sa atin. Nangako si Roman na magtatagumpay siya at iaahon ang pamilya. Makalipas ang ilang taon, nais ni Marisa na magpatuloy bilang espesyalista. 1 beses na lang po. Ma, pa, sabi niya. Kapag naging espesyalista na po ako, mas magiging madali ang lahat. Muli kaming naghigpit ng sinturon. Nagdagdag ng trabaho ang aking asawa. Nagdagdag ako ng mga order ng kakanin.
Tanging si Rico ang hindi kailanman humingi ng kung ano-ano. Pagkatapos ng high school, pinili niyang magtrabaho agad. Minsan sa tindahan, minsan bilang construction worker, minsan tumutulong sa kapitbahay na mag-ayos ng sirang bubong. Lihim akong nakakaramdam ng pagkakasala na para bang lahat ng aming pera at dasal ay ibinuhos namin kina Roman at Marisa habang si Rico ay nakatayo sa likuran, nakangiti at tinatanggap ang anumang matira. Nagbago ang lahat nang magkasakit ang aking asawa. Nagsimula sa ordinaryong ubo, pagkatapos ay mabilis na pagkapagod hanggang sa hindi na makabangon. Sabi sa ospital, may problema ang kanyang baga at puso. Ang aming ipon ay isa-isang naubos. Nagpatong-patong ang mga reseta ng gamot. Si Marisa ay doktora na noon. Ngunit sabi niya, "Hindi ko po ito espesyalidad, ma. Pero tutulong po ako sa papeles. Kami pa rin ang kailangang magbayad." Sa huling gabi ng aking asawa, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. "Alagaan mo ang mga bata," pabulong niyang sabi, lalo na si Rico. Siya ang pinakamabait, pero siya rin ang pinakamadaling masaktan. Pagkatapos noon, huminto ang kanyang paghinga. Mula nang siya'y pumanaw, naging mas malungkot ang bahay. Dumalang ang mga bumibili sa tindahan. Nagsimulang lumitaw ang mga utang. Si Roman ay dumalang nang umuwi, laging abala sa mga proyekto at pulong. Si Marisa ay nalunod sa kanyang mga duty sa ospital. Dumarating pa rin sila paminsan-minsan, may dalang prutas at kaunting pera, ngunit agad ding umaalis. "Pasensya na, ma. Hindi pa po makadalaw ng madalas. Iyon ang palagi nilang dahilan. Si Rico lang ang madalas dumating. Inaayos ang anumang sira. Tinitiyak na kumakain ako at dinadala ako sa health center kapag nahihilo. Humihip ang hangin ng gabi, nagpagalaw sa supot na nasa aking kandungan. Sa loob ng isang maliit na bag sa ilalim niyon ay may ilang sulat mula sa bangko mga babala. At ang huling sulat, isang kautusan na lisanin ang bahay. Dumating ang mga kinatawan ngayong araw. Pinapirma ako sa ilang dokumento at binigyan ng maikling oras para mag-empake. Kinuha ang susi ng bahay. Ang bakuran kung saan itinanim namin ang mangga ay pag-aari na ng iba. Napigil ko ang aking hininga nang humakbang ako palabas ng tarangkahan sa huling pagkakataon, ngunit wala akong pagpipilian. Ang mga naipong utang at tumatakbong interes ay dahan-dahan akong nilamon hanggang sa maubos. Ang nadala ko lang ay mga damit na kailangan, ilang lumang litrato at kaunting pinggan. Huli akong dumaan sa inuupahang bahay ni Rico. Masikip doon, mamasa-masa ang mga dingding. Ngunit ang mukha ni Rico ay mas malungkot pa kaysa sa akin. Pinilit niya akong kumain ng kanin at pritong isda. "Pasensya na po, ma," sabi niya habang nakatingin sa sahig. "Hindi pa po makakabili si Rico ng bahay. Hindi pa po matutubos yung bahay na kinuha." Hinaplos ko ang kanyang braso. "Sapat ka na, Rico," sagot ko. Ngunit pareho naming alam na iyon ay pampalubag loob lamang. Ngayon, narito ako, sa bangketa. Nakatitig sa billboard na may mukha ni Roman na nakangiti ng malapad, kumalam ang aking tiyan. Sa bulsa ng aking jacket, mabigat ang pakiramdam ng luma kong telepono. Kinabukasan, kailangan kong magpasya kung kaninong pinto ako kakatok. Ilang araw bago ako mapaupo sa bangketang iyon, dahan-dahan nang gumuho ang buhay ko. Paulit-ulit na dumating ang sulat mula sa bangko. Sa una, inilalagay ko lang sa mesa, kasama ng mga polyeto at bayarin sa kuryente. Sa katagalan, ang mga sobre ay may pulang guhit na, at mas matigas na ang mga salita, "Huling babala." Isang umaga, pumunta ako sa bangko, dala ang aking bag, at lahat ng lakas ng loob na natitira. Ang sahig na marmol ng bangko ay madulas sa aking mga paa, nasanay na sa sahig ng sarili kong bahay. Ang mga tao ay maayos na nakaupo sa mga upuan. Ang amoy ng kanilang pabango ay humahalo sa tunog ng mga numerong tinatawag. Nang ako na ang tinawag, umupo ako sa harap ng isang binatang naka-Amerikana. Makintab ang mga butones ng kanyang damit. Nabasa ko ang kanyang pangalan sa isang maliit na plaka sa kanyang mesa, ngunit ngayon ay nakalimutan ko na. Ang naaalala ko lang ay ang kanyang walang emosyong boses. "Ginang Lydia Santos, nakapagpadala na po kami ng ilang sulat. Ang utang ninyo ay matagal nang lampas sa takdang araw ng pagbabayad.
Tumatakbo na po ang interes. Hindi na ba pwedeng hulugan pa, iho? Nanginginig ang boses ko. Iyon lang ang nag-iisa naming bahay. Patay na ang asawa ko. Maliit lang ang kita ko sa tindahan. May tinipa siya sa computer at huminga ng malalim. Masyado na pong malaki ang halaga, Ginang. Kailangan pong i-auction ang bahay. Ang kikitain sa auction ay ibabawas sa utang. Kung may matira, tatawagan po namin kayo, sabi niya, na para bang iyon ay magandang balita. Hinawakan ko ang laylayan ng aking damit. Pinipigilan ang sarili na maiyak. May trabaho ang mga anak ko, iho. Ang panganay ko may negosyo. Ang pangalawa, doktora. Hindi ba pwedeng, bigyan niyo pa ako ng panahon? Kakausapin ko muna sila. Kausapin niyo po sila, Ginang. Pero tuloy pa rin po ang proseso. Desisyon na po ito ng opisina. Paglabas ko ng bangko, nanghina ang aking mga tuhod. Sa hintayan ng bus, matagal akong nakaupo habang hawak ang telepono. Sa listahan ng mga contact, nakahilera ang mga pangalan ng aking mga anak, Roman, Marisa, Rico. Huminto ang aking daliri sa pangalan ni Roman. Pinindot ko ito. Hello, ma? Nagmamadali ang boses ni Roman. Sa likuran niya, tila may ingay ng maraming tao. Roman, galing ako sa bangko. Ang bahay natin. Yung bahay na tinitirhan mo dati, ia-auction na. Yung utang ng papa mo dati. Malaki na ang interes. Mama, teka lang po ha. May importante po akong meeting. Mamaya na po natin pag-usapan. Yung pera ko po kasi, umiikot pa lahat sa negosyo. Hindi madaling maglabas. Tumawa siya ng bahagya, ngunit halatang naiinip. Basta, huwag po muna kayong magpanik. Pero sabi sa sulat, sa susunod na linggo, kailangan ng lisanin ang bahay. Anak, ma, magmi-meeting na po ako. Tatawagan ko na lang po kayo. Naputol ang tawag. May pumasok na text ilang minuto ang lumipas. Pasensya na po, ma. Susubukan ko pong gawan ng paraan. Iyon lang. Pagkatapos noon, nanahimik ang telepono ko. Humugot ako ng malalim na hininga at binuksan ang contact ni Marisa. Yes, ma? Pagod ang boses ni Marisa. Nasa ospital po ako. Naka-duty. Marisa, kukunin na ng bangko ang bahay. Huling babala na yung mga sulat. Natatakot ako na kailangan ko nang umalis sa susunod na linggo. Naku, ma. Bumuntong hininga si Marisa. Marami rin po akong hinuhulugan. Kotse, bahay, mga gamit sa klinika, tuition ni Vivian. Pwede naman po kayong humingi ng tulong sa gobyerno. Sa mga home for the aged. Marami pong programa ngayon. Ayokong pumunta sa home for the aged. Mahina kong sabi. Kailangan ko lang ng tulong. Kahit kaunti. Ma, wag naman po kayong ganyan, putol ni Marisa. Pasensya na po sa sasabihin ko. Pero ako rin po, nagsikap mag-isa. Ibenta nyo na lang po yung bahay. Bayaran ng utang. Yung matitira, gamitin niyo po sa buhay. Hindi po pwedeng palagi na lang kaming hihilahin pababa pagdating sa pera. Sa dulo ng kanyang sinabi, ang kanyang boses ay parang isang doktor na nagagalit sa isang pasaway na pasyente. Kailangan ko na pong mag-rounds, ma. Tatawagan ko na lang po kayo ulit. Hindi na siya tumawag muli. Dumating ang araw ng pagpapaalis sa bahay nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Kinaumagahan, 2 kinatawan ng bangko ang dumating na may dalang mga papeles at isang tsuper ng truck. Sa bakuran, ang puno ng mangga na itinanim namin ay mataas na at malago ang mga dahon. Tumayo ako saglit sa ilalim nito bago pumasok. Ginang, paki-impake na po ng mga gamit na dadalhin ninyo, sabi ng isa sa kanila. Magalang, ngunit matigas ang kanyang boses. Ilang oras lang po ang maibibigay namin sa inyo. Hindi ako nag-iisa. Dumating si Rico mula pa madaling araw kasama ang kanyang asawa, si Ana. Balisa ang kanilang mga mukha. Ma, ang importante, dalhin niyo po ang mga damit ninyo, dokumento at mga litrato, sabi ni Rico. Ang mga gamit, pwede na pong mamaya kung papayagan pa. Mabilis kaming kumilos. Binalot ni Ana ang mga plato at baso sa dyaryo. Binuhat ni Rico ang manipis na kutson at isang maliit na plastik na aparador. Ang malaking aparador na gawa sa kahoy, na pamana ng aking yumaong asawa, ay nakatayo sa isang sulok ng silid. Mabigat at mahirap igalaw. Dahil sa kakulangan ng oras at pagod, napagpasyahan naming iwanan ito.
Paano po ito, kuya? Tanong ni Ana. Tinuturo ang aparador. Iwan na lang muna, sobrang bigat. Hayaan na lang natin yung mga taga-bangko ang mag-asikaso. Sagot ni Rico habang pinupunasan ang pawis. Tinitigan ko sandali ang aparador. Sa ibabaw nito, naroon ang aming kupas na litrato sa kasal. Kinuha ko ito at inilagay sa aking bag. Ang aparador mismo ay naiwan naming nakasandal sa dingding. Sa sala, nagsimulang magdikit ng mga papel ang mga kinatawan. Notice of confiscation. Pinigilan ko ang aking mga luha nang ibigay ko ang susi ng bahay. Pasensya na po, ginang, mahinang sabi ng isa sa kanila. Patakaran po, tumango lang ako. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nakatayo sa harap ng kani-kanilang bahay, sumisilip mula sa likod ng kanilang mga kurtina. May lumapit at tinapik ang aking balikat, nagsasabing magpakatatag. Mayroon ding nagbubulungan lang. Isinakay ni Rico ang aking maleta sa likod ng kanyang motor. Ang kanilang inuupahang bahay ay mas maliit kaysa dito, ngunit wala na akong ibang mapupuntahan ng gabing iyon. Habang nasa biyahe, mahigpit kong niyakap ang aking bag. Hinampas ng mainit na hangin ang aking mukha, ngunit sa loob ko, ako ay nanlalamig. Ang bahay na itinayo namin mula sa pawis at dasal ay nawala sa isang araw. Ang aking asawa ay wala na. Ang aming bahay ay kinuha na. At ang dalawa kong pinakamatagumpay na anak ay mayroon lamang oras para sa mabilis na mga salita sa telepono. Nang gabi, sa masikip na inuupahang bahay ni Rico, nakahiga ako sa isang manipis na kutsyon. Sa tabi ko, magkatabing natutulog sina Ana at ang kanilang anak na si Daniel. Si Rico ay nakaupo pa sa sahig, tinititigan ang mga bayarin sa kuryente at tubig. Ma, mahina niyang sabi. Napansin na hindi pa ako tulog. Magsisikip po lalo dito kung matagal kayong titira. Masaya po ako nakasama namin kayo, pero humina ang kanyang boses. Natatakot po ako na baka hindi ko maibigay ang nararapat sa inyo. Tumingin ako sa kisame na natutuklap na ang pintura. Sobra-sobra na ang ginawa mo, Rico. Umiling siya. Mas may kakayahan po si Kuya Roman at si Ate Marisa. Siguro po, subukan niyo muna sa kanila pansamantala. Para po makatulog kayo ng maayos. At para po makahanap ako ng dagdag na trabaho. Mag-iipon po ako. Tapos, pag may biyaya, hahanap po tayo ng disenteng bahay para sa inyo. Ang kanyang mga salita ay parang sumaksak sa aking dibdib. Ang pinakamahirap kong anak ang siya pang nagsasabi sa akin na pumunta sa kanyang mga kapatid para sa aking kapakanan. Hindi ako agad sumagot ng gabing iyon, ngunit kinaumagahan, nang marinig ko ang tilaok ng manok ng kapitbahay at pumasok ang sinag ng araw sa siwang ng bintana, alam ko na ang dapat kong gawin. Kakatok ako sa mga pintuan ng mga anak na pinalaki ko gamit ang buong buhay ko. Magmamakaawa ako, hindi para sa yaman, kundi para sa isang maliit na sulok kung saan mailalatag ko ang aking lumang kutsyon at pagod na katawan. Kinaumagahan, nagising ako bago pa man ang tawag sa pagdarasal. Sa inuupahang bahay ni Rico, nakaupo na ako sa dulo ng kutsyon, suot ang pinakamaayos kong damit. Ang maliit kong bag na may lamang damit at gamot ay handa na sa sahig. Naghanda si Ana ng tsaa sa kusina. Ma, tuloy po ba kayo kina Kuya Roman at Ate Marisa? Tanong niya. Tumango ako. Susubukan ko muna. Ayoko nang makadagdag pa sa hirap ninyo. Lumabas si Rico mula sa banyo. Ihahatid ko po kayo, Ma. Wala pa pong trabaho ngayon. Ilang sandali, nasa ibabaw na kami ng kanyang lumang motor. Dinaanan namin ang mga makikipot na eskinita patungo sa malaking kalsada. Hinawakan ko ang dulo ng aking jacket habang tinititigan ang pangalan ni Roman de la Cruz sa mga billboard na aming nadadaanan. Ang subdivision ni Roman ay binabantayan ng mga guwardiya, may matataas na bakod at maayos na nakahanay ang mga bahay. Ang motor ni Rico ay tila hindi bagay doon. Matapos ang isang mabilis na tawag, pinapasok kami ng guwardiya. Malaki ang bahay ni Roman, puti ang pintura at may dalawang makintab na sasakyan sa garahe. Pinatay ni Rico ang motor. Ma, dito na lang po ako maghihintay, sabi niya. Naglakad ako patungo sa pinto. Sa unang katok ko pa lang, bumukas ito. Lumabas si Cynthia, asawa ni Roman,
na nakasuot ng malinis na duster. Ay, si Mama pala, gulat niyang sabi. Magandang umaga, nandyan ba si Roman? Tanong ko. Mula sa loob, narinig ko ang boses ni Roman. Sino yan, mahal? Lumitaw siya, maayos ang suklay ng buhok. Nang makita niya ako, natigilan siya sandali at ngumiti ng pilit. Ma, bakit po hindi kayo nagsabi na darating? Sumulyap siya sa kalsada. Wala na akong bahay, anak, mahina akong sabi. Kinuha na ng bangko. Nakikituloy ako ngayon sa inuupahang bahay ni Rico. Masikip doon. Itatanong ko lang sana, kung pwede akong tumira muna dito kahit pansamantala. Pwede akong tumulong sa gawaing bahay. Wala akong hihingiin. Bumuntong hininga si Cynthia. Roman, madalas dumating ang mga bisita ko para sa arisan. Kung dito titira si Mama, mahirap magpaliwanag sa mga tao. Kinamot ni Roman ang kanyang ulo. Hindi naman po sa ganon, Ma. Puno na po ang mga kwarto dito. Kailangan ni Kevin at Luna ng sarili nilang espasyo. Dito na rin po ang opisina ko. Kung dito kayo titira, ano na lang ang iisipin ng mga tao? Isang matagumpay na negosyante. Tapos ang nanay niya nakikitira lang. Masisira po ang pangalan ko. Kahit isang manipis na kutsyon lang. Anak, kahit sa sulok lang. Sabi ko, wag po kayong magsalita ng ganyan. Umiwas siya. Tutulungan ko na lang po kayo sa ibang paraan. Pwede kong tulungan si Rico sa upa o ihanap kayo ng kwartong marerentahan. Pero ang tumira dito, mahirap po. Marami akong bisita. Magugulo ang mga usapang trabaho. Mabilis na tumango si Cynthia. Opo, Ma. Mas magiging komportable po siguro kayo sa ibang lugar. Magulo at maingay po dito. Kaya hindi ako pwedeng tumira dito? Pagtiyak ko. Huminga ng malalim si Roman. Sa ngayon po, hindi pa pwede. Ma, pasensya na po. Pag-iisipan ko po ulit. May appointment po kasi ako ngayon. Lumingon siya kay Cynthia. Pakisuyo, ihatid mo si Mama sa labas. Iniharang ni Cynthia ang kanyang katawan sa siwang ng pinto. Halika na po, Ma. Doon na lang po tayo sa labas. Huwag po dito sa tapat ng pinto. Baka makita tayo ng kapitbahay. Bago pa ako makapagsalita, hinila ang malaking pinto mula sa loob. Isang malakas na blag ang narinig ko nang sumara ito sa mismong harapan ko. Ilang segundo akong nakatayo lang. Sa likod ng kahoy na iyon, naroon ang anak na dati kong niyayakap. Ngayon, mas takot siya sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa tingin ko. Bumaba ako mula sa terasa. Nakatayo na si Rico sa tabi ng motor. Kumusta po, Ma? Mahina niyang tanong. Umiling ako. Tara na sa bahay ni Marisa. May bakal na tarangkahan din ang bahay ni Marisa. At maayos ang mga halaman. Pinindot ko ang doorbell. Hindi nagtagal, lumabas si Marisa. Suot ang kanyang uniforme bilang doktor at may dalang bag. Ma, bakit po biglaan? Mabilis niya akong tiningnan. Naupo ako sa silya sa terasa. Bahagya lang niyang binuksan ang pinto. Kinuha na ang bahay ko. Anak, nakituloy ako pansamantala sa bahay ni Rico, pero masikip doon. Itatanong ko lang sana, pwede ba akong tumira muna dito? Pwede akong tumulong magbantay ng bahay. Hindi ako magiging pabigat. Tumingin si Marisa sa kanyang relo. Naku, Ma, nagmamadali po ako. Puno ang schedule ko. Kung dito po kayo titira, kailangan ko pa kayong isipin. Puno na rin po ang mga kwarto. Kailangan ni Vivian ng lugar para mag-aral. Madalas po akong naka-duty sa gabi. Kung magkasakit kayo dito, lalo lang akong problema. Pero wala na akong ibang matutuluyan. Mahina ang boses ko. Bumuntong hininga siya at kinuha ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang 500 pisong papel. Heto po, Ma, para sa pamasahe at pagkain. Marami pong tulong sa barangay. Magaganda na rin po ang mga home for the aged ngayon. Doon po kayo maghanap. Huwag po kayong laging umasa sa anak. May sarili rin po kaming buhay. Tinitigan ko ang pera 500. Ang halagang madalas kong ipadala sa kanya noong nag-aaral pa siya. Noong kami ng kanyang yumaong ama ay nagtitipid hanggang sa halos maubos na ang aming bigas. Nanginginig ang kamay ko nang tanggapin ito. Kaya, hindi ako pwedeng tumira dito? Hindi naman po sa hindi pwede, Ma. Pero talagang hindi ko po kaya. Mabilis niyang sagot.
Kailangan ko na pong umalis. Pasensya na po. Lumingon siya sa loob. Vivian, huwag kang magbubukas ng pinto kung hindi mo kilala. Sigaw niya. Parang piniga ang dibdib ko. Sa wakas, kabilang na pala ako sa kategorya ng hindi kilala sa bahay ng sarili kong anak. Inihatid ako ni Marisa hanggang sa tarangkahan at isinara ito na may kasamang click. Pagkatapos ay umalis siya. Iniwan akong nakatayo sa gilid ng kalsada na may hawak na isang pirasong papel na pera. Bumalik ako sa motor ni Rico. Tinitigan niya ako sandali. Uwi na tayo, Rico. Sabi ko. Pinipigilan ang pagbasag ng aking boses. Sa inuupahan? Tanong niya. Tumango ako. Oo, mukhang iyon na lang ang tahanan natin ngayon. Sa ibabaw ng motor, hinampas ng hangin ng hapon ang aking mukha. 2 malalaking pinto ang nagsara para sa akin ngayong araw. Sa dulo ng paglalakbay na ito, isang sira-sirang pintong kahoy sa isang makipot na eskinita ang naghihintay. Ngunit doon, may isang lugar pa rin na tumatawag sa akin bilang ina nang walang anumang kondisyon. Mula sa araw na tinanggihan ako sa harap ng pinto ng 2 kong anak, nag-iba ang pakiramdam ng mga araw sa inuupahang bahay ni Rico. Ang sakit sa aking mga binti at balakang ay kaya kong tiisin. Ang hirap dalhin ay ang bigat sa aking dibdib. Maliit ang bahay, isang kutson ang nakasandal sa dingding, isang plastik na aparador sa sulok, at isang lumang electric fan sa mesa. Sa gabi, nagsisiksikan kami sa pagtulog. Ako sa gilid malapit sa dingding, si Ana sa gitna, at si Daniel sa kabilang dulo. Si Rico ay nasa banig sa sahig. Sa umaga, umaalis si Rico para magtrabaho bilang construction worker. Minsan may proyekto, minsan wala. Kung mayroon, umuuwi siya sa hapon na puno ng semento ang damit. Kung wala, umuuwi siya bago magtanghali na may malungkot na mukha. Isang tanghali, habang nagtutupi ako ng damit, binibilang ni Ana ang mga barya sa mesa. Para sa bigas to ng 2 araw, sabi niya. Pero 2 buwan nang hindi bayad ang kuryente. Mahal. Lumingon siya kay Rico na kararating lang. Huminga ng malalim si Rico. Nagtanong ako sa foreman. Matatapos na yung malaking proyekto sa susunod na linggo. Pagkatapos noon, hindi pa alam. Nagkunwari akong abala sa damit. Pero ang totoo, naninikip ang dibdib ko. Nawala ang bahay ko at ngayon, ang bunso kong anak ay lalo pang namomroblema dahil sa akin. Sa sulok, nakabukas ang isang maliit na telebisyon. Balita sa tanghali, kilalang may-ari ng restaurant na si Roman de la Cruz, nagbukas ng bagong branch sa sentro ng lungsod. Masigla ang boses ng tagapagbalita. Sa screen, lumitaw si Roman, ang panganay ko, suot ang isang asul na Amerikana. Nakangiti siya ng malapad, nakatayo sa harap ng isang laso na gugupitin. Sa tabi niya, si Cynthia ay nakasuot ng magandang bestida. Kasama rin sa litrato sina Kevin at Luna. Sa ilalim, nakasulat, isang matagumpay na negosyanteng nagbibigay inspirasyon. Sumulyap sa akin si Ana at mabilis na inilipat ang channel. Ay, nakakasawa ang balita tungkol sa mayayaman, mahina niyang sabi. Pinigilan ko ang isang mapait na ngiti. Ang anak na nagbubukas ng bagong restaurant ay siya ring nagsara ng pinto ng kanyang bahay sa harap ko kahapon. Nalipat ang channel sa isang palabas tungkol sa kalusugan. Biglang lumitaw ang mukha ni Marisa sa screen. Nakasuot siya ng puting coat ng doktor. Nagsasalita tungkol sa malinis na pamumuhay. Sa tingin ko, ang lipunan ay dapat maging mas maingat sa regular na check-up, sabi niya. Sa ilalim, nakasulat, Dr. Marisa Reyes, MD, huwarang doktor, pribadong ospital. Muling kumirot ang dibdib ko. Ang anak kong nagsabi sa aking maghanap ng home for the aged ay nagsasalita ngayon sa TV tungkol sa pagmamalasakit. Pinatay ni Ana ang TV. Naging tahimik ang silid. Tanging ang langit-ngit ng electric fan ang naririnig. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, nakatitig ako sa kisame. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Marisa. Huwag laging umasa sa anak. May sarili rin kaming buhay. Siguro nga totoo, naisip ko. Pero hindi ba't kami rin ng kanyang ama ay may sariling buhay noon? At ipinagkaloob namin ang lahat para sa kanila. Ilang araw ang lumipas, dumating muli ang problema sa anyo
ng isang pirasong papel, ang bayarin sa kuryente. Malaki ang halaga para sa isang tulad ni Rico. Kung hindi mababayaran bukas, puputulan na tayo, sabi ni Rico habang binabasa ang nakasulat. Noong mga sandaling iyon, sa kusina, mayroon na lang isang dakot na bigas at ilang itlog. Sa labas, makulimlim ang langit, ibig sabihin mahihirapan si Rico na makahanap ng trabaho sa construction sa mga susunod na araw. Malamig ang sahig ng bahay. Ang sigawan ng mga kapitbahay ay naririnig mula sa manipis na dingding. Ako na lang ang mag-aayuno, sabi ko, sinusubukang gumaan ang pakiramdam. Matanda na ako, sapat na ang kaunting pagkain. Huwag po ma, mabilis na sagot ni Ana. Paano po kung magkasakit kayo? Nanahimik si Rico, nakatingin sa aming dalawa. Namumula ang kanyang mga mata. Tila kulang sa tulog. Nang araw na iyon, nilagnat si Daniel. Mainit ang kanyang noo at matamlay ang kanyang katawan. Nagpanik si Ana. Mahal, paano kung dalhin natin siya sa health center? Nanginginig niyang tanong. Mura nga sa health center, ngunit kailangan pa rin ng pamasahe. Ana, mahinang sagot ni Rico. Naupo ako sa tabi ng kutson. Hinahaplos ang buhok ni Daniel. Hinawakan ng aking munting apo ang aking kamay. Punasan na lang muna natin siya ng maligamgam na tubig, Ana. Kung lalong tumaas ang lagnat niya mamaya, saka natin dadalhin, sabi ni Rico. Matagal na tinitigan ni Ana ang kanyang asawa. Mahal, hindi ko kayang makitang ganito si Daniel. Puputulan na tayo ng kuryente. Paubos na ang bigas. At may lagnat si Daniel. Kailangan nating gumawa ng paraan. Huminga ng malalim si Rico at tumayo. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa ilalim ng plastik na aparador. Mula roon, kinuha niya ang isang gasgas na pulang kahon na pelus. Alam ko ang kahong iyon, ang kahon ng kanilang mga singsing sa kasal. Sa tingin ko, ito na ang panahon, mahina niyang sabi. Mahal! Tinakpan ni Ana ang kanyang bibig. Simple lang ang mga singsing na iyon. Isang manipis na ginto na binili nila mula sa kanilang ipon bago sila ikasal. Naaalala ko pa ang araw na umuwi sila mula sa tindahan ng alahas, tumatawa na parang mga bata dahil sa wakas ay makakasal na sila na may sariling singsing. Pasensya ka na, Ana, nanginginig ang boses ni Rico. Wala na akong ibang maibibigay. Hayaan na nating ang mga singsing na ito ang umalis. Ang mahalaga, makakain at magamot si Mama at si Daniel. Bibili tayo ulit kapag nakaipon na. Agad na bumuhos ang luha ni Ana. Sinamahan kita mula sa wala, mahal. Hindi ako nagpakasal sa ginto. Nagpakasal ako sa'yo. Pero kung ito na lang ang paraan, sige na. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Basta't magkasama tayo. Nakatulala lang ako. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Parang may sumasakal sa aking lalamunan. Naghanda sila. Hawak ni Ana ang kahon ng singsing. Kinuha ni Rico ang kanyang jacket. Ma, pupunta lang po kami sa sanglaan sa palengke at bibili na rin ng gamot para kay Daniel, sabi ni Ana. Pakibantayan na lang po si Daniel, ha? Tumango lang ako. Pagkasara ng pinto, tinitigan ko ang aking apong nakahiga. Ang basang tela sa kanyang maliit na noo ay nagsisimula ng uminit. Pinalitan ko ito ng isa pa, pinipigilan ang mga luhang gustong pumatak. Ilang oras ang lumipas, umuwi sina Rico at Ana na may dalang supot. Sa loob, may bigas, itlog, mantika at gamot. Pagod ang kanilang mga mukha, ngunit may ginhawa. Gusto niyo po bang kumain muna, ma? Tanong ni Ana. Tinitigan ko ang kanilang mga daliri. Wala na, wala nang singsing. Ang mga singsing ninyo, magkano na benta? Mahina kong tanong. Hindi po gaanong malaki, sagot ni Rico na may maliit na ngiti. Pero sapat na po para sa ilang araw. Sapat na. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bumuhos ang aking mga luha. Patawarin ninyo ako. Dahil sa akin, umabot kayo sa ganito. Nagmamadaling umupo si Rico sa tabi ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, ma. Hindi po kayo pabigat. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako. Kayo po ang nagtrabaho ng husto para mapag-aral kaming lahat. Ngayon, kami naman po ang mag-aalaga sa inyo. Kahit mahirap, ang mahalaga, magkakasama tayo. Tumango si Ana. Opo, ma. Ang pera, nahahanap.
Ang bahay, nahahanap. Pero iisa lang po ang ina. Huminga ako ng malalim. Sa labas, ang dalawa kong anak ay namumuhay sa malalaking bahay, lumalabas sa telebisyon at pinupuri ng mga tao. Dito, ang bunso kong anak ay ibinenta ang kanilang singsing sa kasal para mapakain ang kanyang ina. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, niyakap ko si Daniel na nagsisimula ng bumaba ang lagnat. Sa aking puso, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng galit, hindi sa buhay, kundi sa iba kong mga anak. Ngunit sa likod ng galit na iyon, may isang bagay na unti-unting lumalago, isang pagnanais na huwag nang manatiling sunod-sunuran. Kinaumagahan, katatapos ko lang magwalis ng sahig nang may tumawag mula sa labas. Aling Lydia! Aling Lydia! Boses ng isang babae. Lumabas ako para buksan ang pinto. Sa harap ng bahay, nakatayo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Kayumanggi ang kanyang balat, nakasuot ng lumang damit at pantalon. May dala siyang supot at isang luma at naninilaw na sobre. Ale, natatandaan niyo pa po ba ako? Nag-aalangan niyang tanong. Pinaningkitan ko ang aking mga mata. Naku, pasensya na. Ako po si Sela. Ale, dati po akong tumutulong maglinis sa bahay ninyo noong bukas pa po ang tindahan ni Anhing Mang Oscar. Aling Sela. Doon ko lang siya naalala. Ang babaeng dati dumarating linggo-linggo para maglampaso at mamalansya habang nagkukuwento tungkol sa kanyang anak na nagtatrabaho sa pabrika. Aling Sela, ngumiti ako ng mahina. Pasensya na. Hindi na gaanong matalas ang mga mata ko. Tumawa siya ng bahagya, ngunit agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Ale, galing po ako sa dati ninyong bahay. May bago na pong nakatira. Agad na kumabog ang dibdib ko. Ah, may nakatira na pala? Opo, Ale. Tinawag po ako para maglinis. Lilipat na po sila sa susunod na linggo. Kanina po, habang inuurong ko yung aparador na kahoy sa likod na kwarto, nakita ko po ito. Itinaas niya ang sobre. Nakadikit po sa likod ng aparador, parang siniksik. Maalikabok na po. May pangalan po ni Mang Oscar. Iniabot niya ang sobre. Nanginginig ang kamay ko nang tanggapin ito. Sa ibabaw, sa sulat kamay na kilalang kilala ko, nakasulat, para kay Lydia, huwag iwawala. Sulat ng aking yumaong asawa, biglang nanuyo ang aking lalamunan. Aling Sela, pwede ko bang buksan ngayon? Siyempre po, Ale, sa inyo po yan. Kaya po ako nagmamadaling pumunta rito. Natakot po ako na baka mawala kung ipapasa ko pa sa iba. Humugot ako ng malalim na hininga at dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang makapal na papel na medyo naninilaw na may selyo ng bangko. Isang manager's check. Ang halagang nakasulat ay halos hindi ko mapaniwalaan. Nakasulat, 70,000 million pesos. Sa ibabang kaliwang sulok, may maliit na sulat gamit ang bulpen. Ang ipon natin. Kung wala na ako, gamitin mo ito para sa pagtanda mo. Agad na nanginig ang aking mga kamay. Diyos ko po, iyon lang ang lumabas sa aking bibig. Totoo po ba, Ale? Malaki po ba? Tanong ni Aling Sela, sinusubukang sumilip ng may paggalang. 70 milyon. Aling Sela, halos hindi marinig ang boses ko. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sela. Naku po, ganoon kalaki. Kaya pala parang abala noon si Mang Oscar. Akala ko po galing lang sa tindahan. Naalala ko ang aking asawa, ilang buwan bago siya pumanaw, madalas lumabas ng bayan, may kausap tungkol sa mga lupa at mga taga-bangko. Iyon pala, nag-iwan siya ng pera sa ganitong paraan at marahil ay ibibigay sa akin. Ngunit lumala agad ang kanyang sakit. Siguro itinago niya ang sobre sa likod ng aparador para maging ligtas at nakalimutan o hindi na naisabi sa akin. Tinakpan ko ang aking bibig. Bumuhos ang mga luha na hindi ko mapigilan. Ale, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Aling Sela. Ang tagal kong naghirap hanggang sa makuha ng bangko ang bahay. Pero nandito lang pala ang perang ito. Putol-putol kong sabi. Umupo si Aling Sela sa isang plastik na upuan. Kaya po ako dumiretso dito, Ale. Ayokong makita ng iba at angkinin. Tagalinis lang po ako. Pero alam ko po kung ano ang tama. Ang hindi sa akin, hindi ko kukunin.
Tinitigan ko siya. Salamat, Aling Sela. Kung hindi dahil sa iyo, baka naitapon na ang sobrang ito. Huwag po kayong mag-alala, Ale. Yung mga tseke po, may expiration date, di ba? Tanong niya. Ang tanong na iyon ay gumising sa akin. Tiningnan ko ang petsa sa tseke. 10 taon na ang nakalipas. Muling nanikip ang dibdib ko. Baka hindi na ito balido. Kailangan kong pumunta sa bangko. Mabilis kong sabi. Ngayon din. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo ako sa harap ng isa pang empleyado ng bangko. Hindi na ang binatang dati. Mas matanda ang lalaking ito. Nakasalamin. Kaya, natagpuan ninyo po ang tseke na ito sa dati ninyong bahay? Tanong niya matapos basahin. Opo, Ginoo. 10 taon na pong pumanaw ang asawa ko. Ngayon ko lang po nalaman na mayroon nito. Tumango siya ng dahan-dahan. Ayon sa patakaran, ang isang tseke ay nag-expire ilang buwan matapos itong issue. Ngunit ito po ay representasyon lamang ng pondo sa isang espesyal na account sa ilalim ng pangalan ng inyong yumaong asawa. Titingnan ko po sa sistema. Nagsimula siyang mag-type. Pinigil ko ang aking hininga. Para akong naghihintay ng hatol kung mabubuhay o mamamatay. Ilang sandali, mas malapit niyang tiningnan ang screen. Mapalad po kayo, Ginang. Ang account na ito ay isang uri ng time deposit na pansamantalang na-freeze dahil walang nag-claim na tagapagmana. Naroon pa rin po ang pangunahing pondo, kasama ang mga naipong interes, bagamat may mga bayarin sa bangko. Ibig sabihin, naroon pa rin po ang pera? Mahina kong tanong. Sa prinsipyo, opo, Ginang. Ngunit para makuha ang pondo, kailangan ninyong dumaan sa proseso ng pag-claim bilang tagapagmana. Kailangan po natin ng mga dokumento, marriage certificate, death certificate, at birth certificates ng mga anak. Mas magiging madali po kung may kasama kayong abogado. Abogado? Napalunok ako. Ang salitang iyon ay tila napakalaki para sa isang tulad ko. Ngumiti ng bahagya ang empleyado. Nagkataon po na ang abogado na ginamit ng inyong yumaong asawa noon ay kasosyo rin ng aming bangko. Ang pangalan po niya ay Attorney Domingo. Nakita ko po sa talaan na siya ang nag-asikaso ng mga paunang dokumento ng depositong ito. Pwede ko po siyang tawagan kung gusto ninyo. Hindi banyaga sa aking pandinig ang pangalang iyon. Ilang beses na itong nabanggit ng aking asawa. Nakipagkita ako kay Domingo, isang matagal na kaibigan. Tinulungan niya ako sa mga papeles. Noong mga panahong iyon, abala ako sa kusina at hindi ko gaanong naintindihan. Opo, Ginoo. Pakiusap po. Hindi kalayuan ang opisina ni Attorney Domingo. Simple ngunit maayos ang kanyang silid. Puno ng mga estante ng mga folder ang dingding. Isang lalaking nagsisimula ng mamuti ang buhok at may bilog na salamin ang sumalubong sa akin. Ginang Lydia Santos. Tama po ba? Tanong niya habang kinakamayan ako. Ako po si Attorney Domingo. Kaibigan po ako ng inyong asawa, si Anhing Oscar. Di po ba? Tumango ako. Opo, attorney. Madalas pong mabanggit ng asawa ko ang pangalan ninyo. Naupo kami. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagkakakuha sa bahay, ang paninirahan ko ngayon sa isang masikip na inuupahang bahay, at ang sobrang kararating lang. Seryosong nakinig si attorney. Domingo, paminsan-minsay tumatango at humihinga ng malalim. Ang inyong asawa ay nagkuwento nga noon na gusto niyang maghanda ng pondo para sa inyong pagtanda. Mahina niyang sabi. Sabi niya, kung wala na ako, Domingo, tulungan mo ang asawa ko na asikasuhin ang perang ito. Masyado siyang mabait, baka samantalahin. Ngunit pagkatapos noon, nagkasakit siya at biglang nawalan na kami ng komunikasyon. Akala ko, nasabi na niya sa inyo ang tungkol sa pera. Yumuko ako. Hindi po, attorney. Siguro sasabihin niya. Pero bigla siyang nanghina. Huminga ng malalim si Attorney Domingo. Ganyan talaga ang tadhana, pero ang mahalaga ngayon ay ang hinaharap. Ang perang ito ay karapatan ninyo. Pero ang mga anak ko po, attorney, nag-aalangan ako. Kung malaman nila, sina Roman at Marisa, may sarili na silang buhay. Si Rico, siya po ang nag-aalaga sa akin ngayon. Dahil po dyan, kailangan ninyong maging maingat. Sabi niya, ang ganyang kalaking pera ay nakapagpapabago ng tao. Iminumungkahi ko na sa ngayon, huwag muna kayong magsabi kahit kanino.
maliban sa taong lubos ninyong pinagkakatiwalaan. Agad kong naalala ang mukha ni Rico na hawak ang kahon ng kanilang singsing sa kasal. Ang bunso ko po, si Rico. Mabait po siya, attorney. Siya po ang kumupkop sa akin nang tanggihan ako ng iba. Ibinenta pa niya ang singsing nila sa kasal para lang may makain kami. Matagal akong tinitigan ni Attorney Domingo. Kung ganoon, alam ninyo kung sino ang tunay na nagmamahal sa inyo, hindi dahil sa pera. Dahan-dahan akong tumango. Ganito po, Ginang. Aasikasuhin ko po ang lahat ng dokumento. Maaaring tumagal ang proseso. Pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Tungkol naman sa bayad sa abogado, huwag po kayong mag-alala. Ituring nyo na lang po na tinutupad ko ang isang lumang pangako sa aking kaibigan. Attorney, wala po akong pera. Mabilis kong sabi. Alam ko po, huwag po kayong mag-alala. Kapag nakuha na ang pondo, saka na po natin pag-usapan ang aking serbisyo. At maniwala po kayo, hindi po ako kukuha ng malaki. Sapat na po ang mayroon ako, sabi niya, nakangiti. Paglabas ko sa opisina ni Attorney Domingo, iba ang pakiramdam ng aking mga hakbang. Masikip pa rin siguro ang bahay ni Rico. Nariyan pa rin ang bayarin sa kuryente. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang makuha ang bahay, naramdaman kong hindi ako lubos na walang kapangyarihan. Buong buhay ko, akala ko ang tadhana ay basta na lang darating at ang tungkulin ko ay tanggapin ito. Ngunit ngayon, mayroon akong isang bagay na kailangang protektahan. Hindi lang pera, kundi pati na rin ang aking dignidad. At hindi ko alam kung bakit, sa aking puso, may isang determinasyon na unti-unting lumalakas. Hindi ko nahahayaan ang sinuman, kahit na ang sarili kong mga anak, na gamitin ang aking kabaitan bilang dahilan para saktan ako. Ilang araw matapos kong makipagkita kay Attorney Domingo, ang buhay sa inuupahang bahay ay ganoon pa rin. Nagwawalis ako ng sahig, nagsasaing, at niyayakap si Daniel kapag hindi siya mapakali sa pagtulog. Ang kaibahan lang, sa aking lumang bag, mayroon ng isang tseke para sa 70 milyon na tila napakalaki para sa isang tulad ko. Nang gabing iyon, matapos makatulog sina Ana at Daniel, naupo ako sa sahig kasama si Rico. Mahina ang ilaw mula sa maliit na bombilya. Rico, mahina akong sabi, may sasabihin ako sa iyo. Pero ipangako mo na hindi mo sasabihin kahit kanino muna. Opo, ma. Ano po yon? Inilabas ko ang sobre, binuksan ito, at iniabot sa kanya ang tseke. Matagal niyang tinitigan ang mga numero sa papel, na para bang takot siyang magkamali ng basa. 70 milyon, halos hindi lumabas ang kanyang boses. Oo, sagot ko. Iniwan ito ng papa mo. Ngayon ko lang nahanap sa lumang bahay. Sabi ng bangko. Nandyan pa raw ang pera. Tinutulungan ako ni Attorney Domingo na ayusin. Tinitigan ako ni Rico. Kung makuha po yan, ma, makakabili na po kayo ulit ng bahay. Mabubuhay na po tayo ng mas maayos. Hindi na po natin kailangang magsiksikan dito. Oo, sabi ko. Pero ang ganitong kalaking pera, nakakalimot ang tao. Kaya ayokong malaman muna ni Kuya Roman mo at ni Ate Marisa mo. Natatakot ako na baka ang mga numero lang ang makita nila, hindi ako. Sandaling natahimik si Rico. Kaya sa tingin niyo po, mag-aagawan sila? Naalala ko ang pintong isinara, ang tarangkahang ikinandado. Humihingi lang ako ng matutulugan, nahirapan na sila. Rico, paano pa kaya kung malaman nilang may hawak akong 70 milyon? Huminga siya ng malalim. Sige po, ma. Huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako para protektahan kayo. Karapatan niyo po ang perang yan. Kapag naayos na po, pag-isipan po natin ng mabuti. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang makuha ang bahay, naramdaman kong hindi ako ganap na hungkag. Ngunit ang bibig ng tao at ang sistema ng bangko ay mas mabilis pa pala kaysa sa aking mga hakbang. Kinaumagahan, ilang araw ang lumipas. Habang nagsasampay ako ng damit, narinig ko ang ugong ng sasakyan sa dulo ng eskinita. Nagtakbuhan ang mga bata, nagtuturuan. Bihira ang sasakyang nakakapasok hanggang dito. 2 sasakyan ang huminto. Mula sa isa, bumaba si Roman na nakaayos na damit, kasama si Cynthia. Mula sa isa pa, sina Marisa at ang kanyang asawa, si Joseph. Tila hindi sila komportable sa makipot na lugar.
para silang mga taong naligaw. Lumabas si Ana mula sa kusina. Mahal, parang nandito sina kuya at ate. Bulong niya kay Rico. Lumabas si Rico. Kuya, ate, formal niyang bati. Ito ba ang inuupahan ninyo? Tanong ni Roman. Habang tinitingnan ang mga kupas na dingding at yero na bubong. Kumunot ang noo ni Marisa. Pumasok na lang po kayo, mainit sa labas. Pumasok sila na parang walang paalam. Agad na sumikip ang aming maliit na espasyo. Inalis ko ang mga sampay mula sa mga plastik na upuan. Anong dahilan? At naparito kayong lahat? Tanong ko. Sinusubukang maging kalmado. Walang paligoy-ligoy na nagsalita si Roman. Ma, narinig po namin na inaayos niyo raw ang mana mula kay Papa. Malaking pera raw po. Kumabog ang dibdib ko. Saan ninyo narinig? Si Joseph ang sumagot. Sa bangko po ako nagtatrabaho, ma. Nang may gumalaw sa lumang account, sinuri ko po. Doon ko po nalaman na inaayos ninyo ang isang deposito. Sumingit si Marisa, na parang nagagalit sa isang pasyente. Ang ikinagulat po namin. Ma, bakit po hindi kayo nagsabi sa amin? Bakit po kayo lihim na pumunta sa abogado? Hindi pa ako sigurado sa lahat, sagot ko. Hindi pa malinaw ang proseso. Ayokong paasahin kayo. O sadya pong tinatago ninyo dahil takot kayong hihingi kami ng parte? Malamig na putol ni Roman. Natahimik ako. Ang kanyang mga salita ay tumusok. Kuya, huwag namang ganyan, sumabat si Rico. Nalilito lang po si Mama. Tiningnan siya ni Roman ng masama. Ikaw ang pinakakahina-hinala dito. Kasama mo si Mama, kaya ikaw ang unang nakaalam. Madali mo siyang maimpluwensyahan. Kuya, hindi ko po kailanman inutusan si Mama ng kung ano-ano, sagot ni Rico. Kinupkup ko lang po siya dahil tinanggihan ninyo. Hindi siya pinansin ni Roman at humarap muli sa akin. Ma, sa totoo lang po, masyadong malaki ang 70 milyon para kayo lang ang mag-asikaso. Matanda na po kayo. Madaling maloko ng iba. Ang mga abogado, nagtatrabaho lang para kumita. Mas ligtas po kung kami ang hahawak. Ilagay muna po ang pera sa pangalan ko o ni Joseph. Mula roon, bibigyan po namin kayo ng buwanang sustento para akong sinampal. Kaya, allowance na lang ang matatanggap ko? Mahina kong tanong. Samantalang, ito ang perang itinabi ng papa ninyo para sa akin? Nagkibit-balikat si Joseph. Para rin po sa kabutihan ninyo iyon. Lalo na sa edad ninyong yan. Madalas nang makalimot, baka po kung ano-ano ang mapirmahan ninyo, maubos lang ang pera. Mabilis na sumingit si Marisa. Sa medikal na aspeto rin po ganoon. Hihina na po ang memorya. Kaya nga po may mga psychiatric evaluation. Kung kailangan, pumunta po tayo sa psychiatrist. Kung idineklara po kayong hindi na may kakayahang magdesisyon, ayon sa batas, kami po ang may karapatang mamahala. Kaya sinasabi ninyong, wala na akong tamang pag-iisip? Uminit ang dibdib ko. Hindi po sa ganoon, ma. Ngumiti ng pilit si Marisa. Para po ito sa proteksyon ninyo. Humakbang si Rico. Proteksyon para kay Mama o proteksyon para sa sarili ninyong mga bulsa? Noong humingi si Mama ng matutuluyan, sinabihan ninyo siyang maghanap ng home for the aged. Ngayon, nang marinig ninyong may 70 milyon, dumating kayo na may 2 sasakyan. Tumigas ang mukha ni Roman. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Rico. Hindi rin madali ang buhay namin. Mahal ang pag-aaral ng mga anak namin. Kung ang ganyang kalaking pera ay mapunta sa kamay ng hindi marunong, lahat tayo talo. Ang hindi marunong ay malinaw na tumutukoy sa amin ni Rico. Tiningnan ko sila isa-isa. Noong humingi kayo ng pera para sa kolehiyo, para sa upa, ipinagbili ko ang lahat. Hindi ako nagtanong pabalik. Ngayon, sa isang pagkakataong mayroon ako, bakit kayo nagmamadaling dumating para mamahala? Bumuntong hininga si Marisa. Dahil anak niyo rin po kami. Ayaw po naming maimpluwensyahan kayo ni Rico. Huwag kang magbintang. Tumaas ang boses ni Rico. Kung hindi ko kinupkup si Mama, nasaan siya ngayon? Sa kalsada. Sumikip ang aming espasyo. Si Daniel ay yumakap kay Ana. Naguguluhan ang mga mata. Sa huli, nagsalita si Roman, mahina ngunit matalim. Ganito na lang. Kung magmamatigas pa rin po kayo, mapipilitan kaming gumawa ng ibang hakbang. Pwede po kaming mag-report sa pulis.
Sabihin na sinasamantala kayo ni Rico dahil matanda na kayo at itinutulak kayo na ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Kuya, huwag kang magbiro ng ganyan. Hayaan nating ang batas ang humusga. Malamig na sagot ni Roman. Ang banta na iyon ay nanatili sa hangin. Sa isang sandali, parang hihimatayin ako. Umuwi na muna kayo, mahina kong sabi. Pagod ako. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Magsasalita pa sana si Marisa, ngunit hinila siya ni Roman. Sige po, pero huwag po ninyo kaming sisisihin kung ang usapang ito ay umabot sa korte. Umalis sila, iniwan ang amoy ng mamahaling pabango sa aming masikip na silid. Dahan-dahang nawala ang ugong ng kanilang mga sasakyan. Pagkatapos noon, bumagsak ang katahimikan. Naupo ako sa sahig, nakasandal sa dingding, nanginginig ang mga kamay. Ma, basag ang boses ni Rico. Kung talagang i-report nila ako sa pulis, anong laban ko? Tinitigan ko ang bunso kong anak. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matapat pa rin ang kanyang mga mata. Sa buong buhay ko, palagi akong nanahimik kapag sinisisi. Sa aking dibdib, may isang bagay na gumalaw, isang halo ng galit at tapang na hindi ko pa naramdaman ng ganito kalakas. Sa aking sarili, sinabi ko, tama na ang pagyurak sa akin. Kung uurong ako ngayon, hindi lang ako ang masisira, kundi pati na rin ang nag-iisang anak na naging tahanan para sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang ugong ng electric fan ay naririnig, ngunit ang aking isip ay puno ng kanilang mga salita. I-report sa pulis. Hindi na may kakayahang magdesisyon. Kami ang may karapatang mamahala. Para bang hindi nila ako ina, kundi isang malaking pitaka na nagkataong nakapagsasalita. Nakatulog si Rico sa sahig, ngunit ilang beses kong napansing nakabukas pa rin ang kanyang mga mata. Niyakap ni Ana si Daniel na mahimbing na. Rico! Bulong ko. Lumingon siya. Hindi pa po tulog, ma? Natatakot ka ba? Tanong ko. Opo, ma. Tapat niyang sagot. Natatakot po ako na baka talagang i-report nila ako. May pera sila. May mga koneksyon. Ano po ang laban ko? Natatakot po akong masira ang pangalan ninyo. Natatakot po akong mapagbintangan. Sandali akong natahimik. Natatakot din ako. Pero ang mas kinakatakutan ko, kung mananahimik lang ako, lalo lang kayong aapihin. Pagod na rin akong sabihing hindi ako makapag-isip dahil lang matanda na. Kaya, ano po ang plano ninyo, ma? Tanong niya. Humugot ako ng malalim na hininga. Sa puntong ito, para akong nakatayo sa isang sangang daan. Buong buhay ko, natuto akong tanggapin ang lahat ng magkasakit ang asawa ko, nang kunin ang bahay, nang isara ang mga pinto ng aking mga anak. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na kung mananahimik ako, hindi na ito pagtitiis, kundi pagsuko para yurakan. Bukas, pupunta ulit ako sa opisina ni attorney. Domingo, mahina kong sabi, pero huwag ka nang sumama. Ako na lang mag-isa. Gusto kong tiyakin na maayos ang lahat bago pa gumawa ng kung ano-ano sina Roman at Marisa. Sigurado po ba kayong kaya ninyong mag-isa, ma? Nag-aalangang tanong ni Rico. Tumango ako. Noon, kinaya kong mag-isa sa bangko habang may sakit ang papa mo. Importante rin ito. Kailangan kong kayanin. Kinaumagahan, umalis ako bago pa tumaas ang araw. Naghanda si Ana ng kanin at pritong isda at naglagay ng isang maliit na balot sa aking bag. Para po kung magutom kayo sa daan, sabi niya. Sa hintayan, nag-abang ako ng sasakyan. May kaba, ngunit mayroon ding kakaibang ginhawa. Marahil ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nagdesisyon ako para sa aking patawad. Hanggang dito na lang ang kapalaran mo. Ang mga huling salita ng lalaking iyon ay tumama sa aking pandinig, mas malamig pa sa hanging amihan mula sa kabundukan. Habang pinagmamasdan ko ang papalayong pulang ilaw ng kanyang sasakyan, kinagat ko ang aking labi. Pero ang totoo, kinailangan kong kagatin ang aking labi para pigilan ang tawang nagbabadyang kumawala. Wala siyang kamalay-malay. Ni sa panaginip ay hindi niya aakalain na ang mga luhang pumatak sa aking mga mata ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaligayahang dulot ng sandaling ito na matagal kong hinintay. Nang humupa ang alikabok, hinigpitan ko ang hawak sa aking wheelchair.
At buong pagmamalaki, ginamit ko ang lakas ng aking dalawang binti at bigla akong tumayo. Mahal, may isang bagay kang kinalimutan. Ang kapalaran ko, ngayon pa lang magsisimula. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video at samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kabundukan. Ang itim na sedan na minamaneho ng lalaking iyon ay hindi na matanaw kahit anino. Dahan-dahan akong huminga ng malalim. Sa loob ng 6 na buwan, ito ang unang pagkakataon na nakatayo ako sa sarili kong mga paa nang hindi iniisip ang sasabihin ng iba. Hindi ko akalain na ganito kasarap sa pakiramdam ang magaspang na lupa sa aking mga talampakan. Grr, nagngalit ang aking mga ngipin nang hindi namamalayan. Malinaw pa sa aking isipan ang nakakasukang pag-arte niya kanina. Elena, mahal, magpahinga ka muna rito sa lugar na presko ang hangin. Babalikan din kita agad. Isang malaking kasinungalingan. Habang papunta kami rito sa liblib na bundok na ito, walang tigil siya sa paghuni. Pasulyap-sulyap siya sa akin sa rearview mirror, pero hindi niya maitago ang ngiting abot tainga. Marahil ay tumawag na siya sa kanyang kerida at sinabihang maghanda na ng brandy. Dahil sa isip niya, tuluyan na niyang naalis sa buhay niya ang isang pabigat ang matanda at may sakit niyang asawa na nakaupo sa wheelchair at hindi na kayang alagaan ang sarili. Ginamit ko ang dulo ng aking lumang sapatos para durugin ang upos ng sigarilyo sa lupa. Ito ang itinapon niya nang basta-basta matapos niya akong iwan. Ang kapalit pala ng buong buhay na paglilingkod at sakripisyo sa asawa ay isang upos ng sigarilyo at pag-abandona sa bundok. Maaaring isipin ng iba na sayang ang 30 taon, pero kakaiba, wala akong naramdamang lungkot. Sa halip, isang nag-aalab na apoy ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking puso. Oo, Roberto, ito naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Ang mabuhay ng marangya kasama ang babae mo, matapos ibenta ang lahat ng lupa at ari-arian natin nang wala ako. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang smartphone na matagal ko nang itinatago. Nanginginig ang aking mga kamay, pero hindi dahil sa ginaw. Sa screen, malinaw na kumikislap ang pulang salitang nagre-record. Oras na pag-record. 3 oras, 42 minuto at 15 segundo. Mula nang umalis kami sa bahay. Ang lahat ng usapan nila ng kerida niya sa telepono, ang mga masasakit na salitang binitiwan niya nang iwan niya ako, hanggang sa tunog ng pagharurot ng sasakyan lahat ay nakarecord. Walang labis, walang kulang. Mamatay ka na, Elena Santos. Kapag namatay ka, sakalang giginhawa ang buhay ko. Tila naririnig ko pa rin ang boses niyang iyon na ibinulong niya kanina. Pinindot ko ang stop recording button at agad na tinawagan ang speed dial number 1. Bago pa man mag-ring, sinagot na agad ang tawag. Hello? Ma'am? Ayos lang po ba kayo? Boses iyon ni Attorney Garcia na puno ng pag-aalala. Attorney, ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Opo, ma'am. Tinutunton na po namin ang lokasyon ninyo. Papunta na kami kasama ang mga pulis. Umalis na po ba ang asawa ninyo? Kaaalis lang. Tuwang-tuwa pa nga habang umaalis. Sabi ko sabay tawa ng mahina habang nakatingin sa kawalan ng daan. Nakuha ko na ang ebidensya ng pag-abandona sa akin. Attempted murder, abandonment, at fraud. Sigurado na ba tayong mauubos lahat ng yaman niya dahil dito? Sigurado po, ma'am. Sa recording at sa sitwasyon ninyo ngayon, hindi niya matatakasan ang pagkakakulong. Bago pa siya makarating sa bahay ninyo, darating na kami roon. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Parang lilipad ako sa gaan. 6 na buwan akong nagkunwaring lumpo, halos mamatay ako sa pagkainip. Inunat ko ang aking likod na matagal nang naninigas. Clag, ang tunog ng aking mga buto ay umalingaw-ngaw sa kagubatan. Sa totoo lang, 6 na buwan na ang nakalipas nang sabihin ng doktor na, isang milagro, bumabalik na ang inyong mga ugat. Akala ko'y sasabihin ko agad sa asawa ko. Naniniwala ako na siya ang pinakamasasayang tao para sa akin. Ngunit ng gabing iyon, ang narinig kong usapan niya sa labas ng pinto ng ospital ang nagpatikom sa aking bibig. Ano ka ba? Sabi ng doktor, wala nang pag-asa yan. Hindi natin maibebenta ang mga lupa hanggat hindi yan namamatay. Baka mas mabuti pang iwan ko na lang sa bundok at i-report na nawawala. Sa sandaling iyon,
Ang paglaglag ng puso ko ay tiyak na hindi niya narinig. Noong gabing iyon, isinubsob ko ang aking mukha sa unan at umiyak ng dugo habang nangangako sa sarili. Muli akong tatayo sa sarili kong mga paa at luluhod ka sa aking harapan. Ang nakalipas na 6 na buwan ay parang impyerno. Kailangan kong manatiling hindi gumagalaw, kumain ng pagkaing dala niya at tiisin ang mga pangungutya ng kerida niya na nagsasabing mabaho ako. Kinagat ko ang aking hita para magtimpi. Gusto kong tumayo at sabunutan siya, pero kailangan kong maghintay para sa perpektong ebidensya hanggang sa maging kampante sila at mahulog sa aking patibong. At ngayon, sa wakas, siya mismo ang nagbukas ng pinto ng impyerno para sa sarili niya. Ma'am, darating kami diyan sa loob ng 10 minuto. Maghintay lang po kayo. Huwag kayong mag-alala. Magbubukas pa yon ng brandy pag-uwi, kaya may oras pa. Pagkatapos ng tawag, sinipa ko ang wheelchair. Kalabog, gumulong ito pababa sa gilid ng bundok. Ang itsura ng nayuping bakal ay tila hinaharap ni Roberto Reyes. Malamig ang hangin, pero hindi ako ginawin. Sa halip, gumaan ang aking pakiramdam. Kinuha ko ang lipstick sa aking bulsa at naglagay. Pinagbawalan niya akong mag-ayos dahil mukha raw akong desperada. Ang mukha ko sa salamin ay maputla, pero ang aking mga mata ay nagniningning tulad noong dalaga pa ako at nagsisimula pa lang sa aking maliit na karinderya. Maghintay ka, Roberto. Ang buhay na inihanda ko para sa iyo. Ako mismo ang sisira. Sa di kalayuan, nagsimulang marinig ang sirena ng pulis. Kakaiba. Ang tunog na iyon ay nagpaalala sa akin ng araw 3 taon na ang nakalipas. Ang aksidente sa sasakyan na nagpabago sa buong buhay ko. Noong gabing iyon, ang tunog ding iyon ang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Duguan akong naipit sa loob ng yuping sasakyan. Sa pagkawala ng aking malay, ang huling nakita ko ay ang humahagulgol na mukha ng aking asawang si Roberto na sumisigaw ng pangalan ko. Elena! Hindi! Huwag kang mamatay! Mahal! Gumising ka! Noong mga sandaling iyon, ang kanyang mga luha ay tila totoo o mas tamang sabihin. Naniwala akong totoo ang mga iyon. Kahit noong sinabihan akong paralisado na ang kalahati ng aking katawan at nawalan ako ng pag-asa, hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, habang buhay, ako ang magiging mga paa mo. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong nakapaligid sa amin ay hinangaan siya, sinasabing isa siyang santo at bihira na ang lalaking tulad niya. Dahil doon, gabi-gabi akong umiiyak sa ilalim ng kumot dahil sa pakiramdam na ako ay isang pabigat. Tanga. Isang malaking katangahan. Hindi ko man lang naisip noon kung anong klaseng pagtataksil ang kapalit ng lahat ng luha at tiwalang iyon. Eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas. Isang maulang gabi, habang nakakonfine ako sa isang rehabilitation hospital. Nagising ako sa lakas ng kulog at naramdaman ko ang kakaibang kiliti sa dulo ng aking mga paa. Ang kanang hinlalaki ng aking paa na sa loob ng 3 taon ay parang patay na kahoy na walang pakiramdam. Sa pag-asang baka totoo, sinubukan kong igalaw ito. Gumagalaw. Tiyak na gumalaw ito. Ang puso ko ay kumabog na parang mababaliw. Isang himala ang nangyari. Ang mga ugat na sinukuan na ng doktor ay muling nabuhay. Sa sobrang tuwa, akma na sana akong sisigaw nang takpan ko ang aking bibig. Gusto kong sorpresahin ang asawa kong natutulog sa katabing kama. Gusto kong sabihin sa kanya, tapos na ang paghihirap mo, mahal. Nakakalakad na ulit ako. Sa kanya ko unang gustong ibalita ang magandang balita. Ngunit walang tao sa kama para sa bantay. Nang hindi na inisip na lumipat sa wheelchair, gumapang ako sa sahig ng ospital at dahan-dahang binuksan ang pinto. Mula sa dulo ng pasilyo, sa may waiting area, may liwanag at narinig ko ang boses ng aking asawa. Oh, babe, ako to. Isang boses na hindi pamilyar sa akin. Isang boses na tila may pulot, na hindi niya kailanman ginamit sa akin. Nakadapa sa malamig na sahig, pinigilan ko ang aking hininga at nakinig. Yung asawa ko? Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor. Habang buhay na, yang lumpo. Ganyan na lang yan sa ospital hanggang mamatay. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Gusto kong isipin na nagkamali ako ng dinig, ngunit ang mga sumunod na salita ay tila mga punyal na sumaksak sa aking puso.
Yung paglipat ng titulo ng lupa? Kapag nahanap ko lang, yung selyo tatakan, ililipat ko na agad. Itinagong maigi ng bruha, kaya mahirap hanapin. Ano? Mabaho? Oo, nandidiri rin ako. Tuwing lilinisin ko ang dumi niya, nasusuka ako. Tinitiis ko lang dahil sa halaga ng mga lupaing iyon. Kulog. Kumulog sa labas, pero mas malakas ang kulog sa loob ng aking isipan. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo at isinubsob ang aking mukha sa malamig na sahig. Nanginginig ang buong katawan ko. Kinasuklaman ko ang pakiramdam na bumalik sa aking mga paa. Kung sana hindi ko nalaman, kung sana namatay na lang akong naniniwala sa asawa ko, mas magiging madali ba? Hindi. Noong gabing iyon, nakita ko ang impyerno sa pasilyo ng ospital. Ang anghel na pinaniniwalaan ko ay isa palang demonyo na nagpapanggap na naghahangad sa aking yaman. Mula noon, nagsimula ulit akong umarte. Itinago ko ang pakiramdam na bumalik sa aking mga paa at nagpanggap na isang baldado. Tuwing minamasahe niya ang aking mga binti, nangingilabot ako. Pero nagkukunwari akong walang pakiramdam at nakatitig lang sa kisame. Pagkauwi namin, dinala niya ang kanyang kerida sa aming bahay at sa aming silid. Habang ako ay nakaupo sa wheelchair sa sala, nagkukunwaring hindi nakakarinig, hindi nakakakita, at naglalaway na parang isang hangal. Konting tiis pa, Elena. Kapag kumilos ka ngayon, masasayang lang lahat. Kailangan kong magtiis hanggang sa magkaroon ako ng sapat at hindi matututulang ebidensya. At ngayon, sa wakas, ang pagtitiis na iyon ay nagbunga. Ma'am, nandito na po pala kayo. Si Attorney Garcia, na bumaba mula sa sasakyan ng pulis, ay nagmamadaling tumakbo palapit. Ang mga kasunod niyang investigador ay pinalibutan ako, at ang mga medic ay may dalang stretcher. Ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Sa tanong ng investigador, dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. At sa isang malinaw na boses, sinabi ko, wala pong masakit. Gumaan po ang pakiramdam ko. Hinawakan ni Attorney Garcia ang aking kamay at bumulong. Narinig ko na po ang recording. Perpekto. Pupunta na kami ngayon sa bahay ninyo para isilbi ang arrest warrant. Salamat po, Attorney. Magalang kong tinanggihan ang tulong ng mga medic at gamit ang sarili kong mga paa, sumakay ako sa likod ng sasakyan ng pulis. Nagulat ang mga pulis sa nakita, pero hindi ito ang oras para magpaliwanag. Isinara ang pinto ng sasakyan at naramdaman ko ang mainit na hangin mula sa heater. Ang madilim na tanawin ng bundok sa labas ng bintana ay unti-unting lumalayo. Sa dilim na iyon, iniiwan ko ang dating Elena Santos na namuhay na parang tanga sa loob ng 30 taon. Ang pupuntahan ko ngayon ay hindi bilang isang mapagmahal na asawa. Ako ang diyosa ng paghihiganti na bumalik mula sa impyerno. Tara na, sorpresahin natin ang mahal kong asawa. Ang sasakyan ng pulis ay bumaba ng bundok na may malakas na sirena. Ang sirenang iyon, na 3 taon na ang nakalipas, ay para iligtas ako, ngayon ay parang isang martsa ng kamatayan para sa kanya. Maghintay ka, mahal. Ang impyernong ibinigay mo sa akin, isasauli ko sa iyo ng may interes. Nang makapasok sa syudad ang sasakyan ng pulis, ang mga makukulay na ilaw ng neon ay pumasok sa bintana. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain, at ang mga kalsada ay puno ng buhay. Ilang oras lang ang nakalipas, inakala kong hindi na ako kailanman magiging bahagi ng ordinaryong tanawing iyon. Ang kapalaran ko sana ay maging pagkain ng mga hayop sa gubat. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa bintana. Magaspang na balat, malalalim na kulubot. Ngunit ang aking mga mata ay nagniningning ng may lamig. Higit kailanman, ang maikling biyahe pa uwi ay parang mas matagal pa kaysa sa 6 na buwan ng impyerno. Ang aking alaala ay biglang bumalik sa isang hapon, 3 buwan na ang nakalipas. Noong araw na iyon, dinala na naman ng asawa ko si Sheila, ang babaeng iyon, sa aming bahay, at iniwan pa niyang bukas ang pinto ng aming silid kung saan ako nakahiga. Sa totoo lang, ang ibabang bahagi lang ng katawan ko ang paralisado, ang itaas ay maayos. Noong una, sumisigaw ako at naghahagis ng mga gamit, pero sa tuwing ginagawa ko iyon, sinasakal ako ng asawa ko at pinagbabantaan. Kapag nagpatuloy ka sa pagwawala mo,
Hindi sa nursing home ang bagsak mo, kundi sa isang mental hospital sa probinsya. Kapag nandoon ka na, mamamatay ka ng walang nakakaalam. Dahil alam kong hindi siya nagbibiro, binago ko ang aking stratehiya. Nagpanggap akong hindi lang mga binti ko ang apektado, kundi pati na rin ang aking isip dahil sa aksidente. Sa ganoong paraan, magiging kampante sila at ilalabas ang kanilang tunay na kulay. Pumasok si Sheila sa silid na takip ang ilong. Dala niya ang mangkok ng malamig na lugaw na tirang pagkain ko. Tiningnan niya ako, na nakaupo lang at naglalaway syempre. Pag-arte lang. Tiningnan niya ako na parang isang insekto. Babe, mukhang tuluyan nang nasiraan ng bait, tong babaeng to. Walang buhay ang mga mata. Ang asawa kong nakahiga sa sofa at nanonood ng TV ay tumawa. Oo, sabi ng doktor, may tama rin daw sa utak. Hindi na yan makakagalaw. Humihinga na lang na bangkay. Sa sinabi niyang iyon, isang malisyosong ngiti ang gumuhit sa labi ni Sheila at bigla niyang ibinagsak ang mangkok ng lugaw sa aking kamay. Hindi iyon aksidente. Isa iyong malinaw na provokasyon para malaman kung tanga na ba talaga ako. Aray, ang init! Isang pekeng sigaw ang pinakawalan niya, pero ang totoo, ako ang napapaso. Kahit malamig na lugaw iyon, ang bigat ng pagbagsak ay parang kumukulong bakal. Ang sabaw ng lugaw ay dumaloy sa aking kamay at pumasok sa manggas ng aking damit. Gusto ko sanang tumayo, sabunutan siya, at sampalin. Ang mga braso ko naman ay malakas. Ngunit kinagat ko ang loob ng aking pisngi hanggang sa magdugo at nanatiling hindi gumagalaw. Maging ang aking mga mata ay hindi kumurap at nakatitig lang sa kawalan. Kapag kumilos ako ngayon, tapos na ang lahat. Kapag nalaman nilang may lakas pa ako, agad nila akong ipapasok sa mental hospital at kukunin ang lahat ng yaman ko. Naku babe, tingnan mo. Kahit nabuhusan ng mainit, hindi man lang kumilos, sira na nga yata talaga ang utak. Hinawakan ni Sheila ang aking pisngi. Lumapit ang asawa ko at basta na lang pinunasan ng tissue ang lugaw sa aking kamay. Sabi ko sa'yo, parang halaman na lang yan. Pwede na tayong mag-usap ng malaya. Hindi niya maiintindihan kahit anong sabihin natin. Kung ganoon, pipirmahan na ba natin ang mga papeles para sa paglipat ng titulo ng lupa ngayon? Ang isang salitang iyon na binitiwan nila dahil sa kanilang pagkakamali ay nagbigay sa akin ng lihim na kagalakan sa ilalim ng kumot. Sa wakas, kumagat na sila sa pain. Dahil akala nilang isa na akong hangal, sila mismo ang nagbunyag ng kanilang masamang balak. Ang tanging nagpatatag sa akin sa lahat ng kahihiyang iyon ay ang oras na para lang sa akin na dumarating gabi-gabi. Tuwing 2:00 ng madaling araw, kapag regular na ang hilik ng aking asawa, itinitigil ko ang pag-arte at dahan-dahang iminumulat ang aking mga mata. Ang aking paningin ay nagiging matalas at parang isang uod, gumagapang ako pababa ng kama. Kailangan mong bumangon, Elena. Kaya mong tumayo. Pawis na parang ulan ang tumutulo sa akin. 30 minuto ang inaabot bago ako makatayo gamit ang pader. Tuwing nanginginig ang aking mga binti at bumibigay ang aking mga tuhod, naaalala ko ang mukha ni Sheila na nagbuhos ng lugaw sa akin. Isang hakbang at isa pa, sa dilim, naglalakad ako sa sala na parang isang bagong silang na hayop. Hindi ko man lang kayang gumawa ng ingay sa takot na magising ang asawa ko. Hindi lang paglalakad ang aking pagsasanay. Kailangan ko ring hanapin ang mga dokumentong itinago niya sa ilalim ng drawer, kunan ng litrato at ibalik sa dati nitong lugar. Gabi-gabi, kumikilos ako na parang isang espiya. Minsan, habang naglalakad sa sala, aksidente kong natabig ang isang upuan. Maikling ingay lang iyon, pero sa katahimikan ng gabi, parang kulog ang lakas. Bumukas ang pinto ng aming silid. Ano yon? Boses ng asawa kong antok pa. Agad akong dumapa sa sahig at nagpanggap na natutulog habang naglalaway. Ang puso ko ay parang lalabas sa aking dibdib. Ano to? Nahulog ba tong babaeng to? Nakakainis. Tinapik-tapik niya ako ng kanyang paa at pagkatapos ay binuhat ako at parang inihagis pabalik sa kama bago pumasok sa kanyang silid. Ang kahihiyan ng pagiging parang isang basahan. Ngunit sa loob-loob ko, tumatawa ako.
Sige, maging kampante ka pa. Habang lalo mo akong minamaliit, lalong tumatalas ang aking sandata. Sa loob ng 6 na buwan, nabuhay ako bilang isang halaman sa umaga at isang diyosa ng paghihiganti sa gabi. At ngayon, sa wakas, makikita ko na ang dulo ng aking pagtitiis. Ma'am, nandito na po tayo. Sa boses ni Attorney Garcia, bigla akong natauhan. Ang sasakyan ng pulis ay nasa loob na pala ng aming subdivision. Nakikita niyo po ba yung bahay na may ilaw? Unit 1205. Itinuro ng investigador ang aming bahay. Ang ilaw sa aming silid ay nakabukas ng maliwanag. Sa bintana ng beranda, may 2 anino na gumagalaw. Handa na po ba kayo? Tanong ng investigador habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Huminga ako ng malalim at buong pagmamalaki na bumaba ng sasakyan. Opo. Matagal na po akong handa. Tok, tok. Ang aking mga paa ay matatag na tumatapak sa aspalto. Ang numero sa elevator ay bumababa patungo sa uwan. Ang aking refleksyon sa salamin ay tila bago, ngunit masaya akong makita. Wala na ang Elena na nakaupo lang at naglalaway. Ang narito ay ang tagahatol na si Elena Santos na may tuwid na tindig. Tara na po. Ang aking daliri ay mariing pumindot sa 1 to palapag. Maghintay kayo. Roberto Reyes at Sheila. Ang tunay na may-ari ay nagbalik na. Ang tunog ng digital door lock ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog na ito, para sa 2 tao sa loob, ay magiging hudyat ng kanilang katapusan. Pinigilan ko ang aking hininga at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Click. Pagbukas ng pinto, isang pamilyar ngunit nakakasukang amoy ang sumalubong sa akin. Matamis na amoy ng brandy at mamantikang pagkain mula sa delivery. Sa entrada, isang pares ng pambabaeng sapatos ang nakapuesto na itinulak ang aking mga tsinelas. Pulang high heels. Ang mismong sapatos na suot ni Sheila noong araw na binuhusan niya ng mainit na lugaw, ang aking kamay 3 buwan na ang nakalipas. Mula sa sala, rinig ang malakas na tawanan. Babe, cheers. Hay, ang gaan sa pakiramdam. Nang mawala yung pabigat na yon, ang luwag tingnan ng bahay. Ha ha ha. Kaya nga, sana noon pa nating ginawa. Kawawa naman ako. Ngayon lang ako makakapag-relax. Pero, paano kung mamatay sa ginaw, yung bruhang, yun sa bundok? Mas maganda kung mamatay siya, i-report nating nawawala, at pagkatapos ng 5 taon, idedeklara na siyang patay. Makukuha mo pa yung insurance niya, jackpot. Ang talino talaga ng Sheila ko. Oo, mamatay ka na. Mamatay ka na, Elena Santos. Isang malinaw na tunog ng pagtagay ng baso ang umalingaw-ngaw. Habang ginagawa nilang pulutan ang aking kamatayan, lalo akong kumalma. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo, ngunit isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Pinigilan ko ang pagpasok ng mga pulis at ni Attorney Garcia. Hindi pa ngayon. Kailangan kong tapusin ang kanilang party gamit ang sarili kong mga kamay. Tiningnan ko ang aking mga lumang sapatos sa entrada. At naalala ko ang gabing iyon. 3 buwan na ang nakalipas, kung kailan halos mabaliw na ang asawa ko sa paghahanap ng aking selyo tatakan. Isang gabing maliwanag ang buwan. Sigurado siyang tulog na ako, kaya't walang habas niyang hinalughog ang aparador sa aming silid. Saan niya kaya itinago yon? Sigurado akong nandito lang sa aparador na to. Inihagis niya ang mga damit sa sahig sa sobrang inis. Nakatakip ako ng kumot hanggang ulo. At sa isang maliit na siwang, pinapanood ko siya. Hawak ko ng mahigpit ang aking smartphone sa ilalim ng unan na naka-on ang video recording. Matapos halughugin ang buong aparador at walang makita, lumapit siya sa kama kung saan ako nakahiga. Bigla akong kinabahan. Hahalughugin niya ba ako? Nagkunwari akong humihilik at mahimbing na natutulog. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking mukha. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng aking unan. Naku po, naisip ko, malapit nang matuklasan ang smartphone ko. Ngunit tila pinagpala ako ng langit dahil hindi niya nahawakan ang telepono at kinapalang ang ilalim ng kumot. Ang baho! Hindi man lang naliligo, amoy panis na. Takip ang ilong, sumuko siya at bumalik sa sala. Naupo siya sa sofa. Buwisit. Nagyabang pa naman ako kay Sheila
Nadadalhin ko ang selyo bukas. Sa sobrang inis, akma niyang ihahagis ang unan sa sofa, ngunit natigilan siya. Sa halip, ginamit niya itong upuan at binuksan ang TV. Sa ilalim ng kumot, kinailangan kong kagatin ang aking hita para pigilan ang tawa. Bobo, ang unan na inuupuan mo ngayon, sa loob niyan ay tinahi ko ang selyo tatakan. Tanga, totoo nga ang kasabihang nasa ilalim lang ng ilong. Hindi niya mahanap ang dokumento ng lupang nagkakahalaga ng milyon-milyon na nasa ilalim mismo ng kanyang puwitan. Kinabukasan, nang dumating si Sheila at nagtanong, "Nahanap mo na ba?" Ang sagot ng asawa ko ay napakagaling. Hindi. Mukhang kahit nasisiraan na ng bait, yung bruhang yon, naitago pa rin niya ng maigi. Kahit saan ko hanapin, wala. Hay, naku, baka hindi mo lang hinanap ng maigi. Tabi nga, ako ang maghahanap. Kahit si Sheila ay tumulong sa paghahanap, pero hindi man lang nila pinansin ang luma at maruming unan sa sofa. Ang unan na iyon na palagi nilang tinatabig ng paa dahil sa sobrang luma, nakaupo ako sa wheelchair, nagkukunwaring naglalaway, habang sa loob-loob ko'y nagdiriwang. Sige, hanapin ninyo. Kahit habang buhay kayong maghanap, hindi ninyo mahahanap. Ang kasakiman ninyo ang bumulag sa inyong mga mata. Sa video na nakuha ko noong araw na iyon, malinaw na nakarecord ang boses at itsura niya habang sinasabing, "Kapag nahanap ko to, ililipat ko na agad ang pangalan at hihiwalayan ko na siya." Ito ang matibay na ebidensya ng kanyang tangkang pagnanakaw. Maikli lang ang alaala. Bumalik ako